ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Panununtok, hindi mapigilang pagwawala. At biglang pananapak pati mismo sa sarili niyang ina. Bakit galit na galit, nananakit, ang tila napariwara na raw na bata? Bakit talaga kita dinamo? Pagdadalawang buwan po kami dito, hindi po paano kami nakakain, sir. Please, tulungan niyo po kami. Ang mga babaeng ito, 2 buwan na raw naghihintay na makalipad at maging OFW. Nagkukumplay na hindi daw pinalalaban na yun. Para kami crazy dito, Ate. Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. Mahigit 3 buwan nang nawawala at hindi nagpaparamdam ang 12 anyos na si Christian matapos niyang maglayas sa kanilang bahay. Ang bata kasi may mabigat na pinagdaraanan at may tinatakasan ding madilim na nakaraan. Pangatlo sa 5 magkakapatid si Christian. Kwento ng kanyang inang si Maricel, hindi niya tunay na pangalan. Pangarap daw makapagtapos ni Christian sa pag-aaral at maging isang basketball player. Talented siyang bata. Kaya po sabi ko, parang nakakataba po ng puso yung gano'n, na hindi lang po puro ano yung anak ko, yung consummation. Pero, kwento niya, nag-iba raw ang ugali ng kanyang anak simula ng molestahin ng isang LGBTQ member sa isang computer shop noong 2021. Parang ilan silang kabataan na namolesta po na dinala namin sa barangay. Nakapagsampa ng kaso ang pamilya ni Christian kaya agad ding nakulong ang suspect. Pinatignan din nila sa eksperto ang bata. Dito na pag-alamang mayroong intermittent explosive disorder o IED si Christian. Isang kondisyon na maaaring dulot ng traumatic experience kung saan nagiging agresibo at hindi mapigilan ng tao ang bugso ng kanyang galit. Bakit talaga kita dinamo? Naging magagalitin siya, konting salag lang po sa katawan niya. Parang sasaktan siya, mananakit na po siya. Tapos pag anong gusto niya po talaga, yun po yung masusunod. Pero hindi raw nagustuhan ni Christian ang pagpapagamot sa kanya. Kaya Pebrero nitong taon naglayas ang binatilyo. Pero si Nanay Maricel hindi sumusuko sa paghahanap sa kanyang anak. Sir, mahingi sana akong tulong abot sa anak ko po. Sinuyod niya ang bawat bayan sa Bataan na posible raw puntahan ng anak. Hanggang isang tipang nakuha niya, si Christian, naninirakan daw sa ilalim ng tulay sa Olongapo City kasama ang iba pang kabataan. Masakit po, sobrang sakit. Para po akong mababalik. Kaya ako siya nilalaban kasi gusto kong mag-aaral silang mabuti. Kaya para sa ikapapanatag ng loob ni Nanay Maricel, lumapit siya sa resibo sa pag-asang makapiling muli ang kanyang anak. Ang pinakatakot ko po dun sa mangyari sa kanya sa kalsada, yung masaktan siya o siya po yung makapanakit. Susunod! Sa pag-iikot ng resibo, isang pamilyar na bata ang namantaan ni Maricel sa daan. Ayan o, ayan! Siya na nga kaya si Christian. Abangan mamaya! Please, tulungan niyo po kami. Ang mga babaeng ito, 2 lang sa mahigit 100 kababaihan na 2 buwan na raw naghihintay na makalipad at maging OFW. Meron pong mga nagkukumplay na hindi daw pinalalaban na yun. Pwede po siya mas kahit anong oras. Para kami crazy dito, Ate. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Dumulog sa resibo ang ina na si Maricel para mahanap ang kanyang anak na si Christian. Naglayas ang binatilyo matapos hindi nito magustuhan ang pagpapagamot sa kanya ng ina para sa kanyang karamdaman na intermittent explosive disorder. Sa pag-ikot ng resibo,
at ng ilang social worker ng barangay. Kasama si Maricel, isang pamilyar na muka ang nakita niya. Ayan o, ayan. Kumpirmado, si Christian na nga ang batang natagpuan ng barangay na pag-alagala sa kalsada. Matapos ang mahigit 3 buwang pangungulila ni Nanay Maricel, nayakap niyang muli ang anak. Nakamusta ka na po? Ako, makain ka ba? Hindi, nakita ko po siya. Parang naginawa mo. Sobrang saya po yun. Pero ang inaakala niyang masayang reunion nilang mag-ina, Baka sabihin nila, hindi kita Masama yun, ha? mauuwi pala sa pagwawala at pagpupumiglas ng bata. Nang humupa ang bata, pansamantala siyang pinatuloy sa isang Center for Youth Facility. Kinabukasan, formal lang i-turn over ng lokal na pamahalaan ng Olongapo City si Christian sa MSWDO ng Dinalupian, Bataan. Agad siyang isinailalim ng isang social worker sa counseling session. Kumusta ka na? Okay lang ba ikaw? Kasi ikaw ay isang batang nandun na sa pagkaligaw o yung tinatawag na children at risk. Hindi mo na iniisip yung mga magulang mo, hindi mo na iniisip yung mga kapatid mo. Sarili mo na lang. Tutulungan ka namin. Andyan, marami kaming tutulong sa'yo para mapabuti ka. Pero sa kalagitnaan ng counseling ni Christian, Sinundo mo ako. Tapos sumasama naman ako. Pero, tapos sumasama naman ako nun. Ginagawa mo na pala akong ano? Hindi kita tinutulungan. Iyak pa. Ay, Naku, ganyan na po. hindi maganda yung ganyang gawa. Tutulungan ka nga namin eh. Sa pa kayo makita eh. muli na namang naging agresibo ang bata. Pag di ako nakapunta sa tira. Maging ang kanyang sariling ina, bigla na lang niyang nasapak. Iwan. Ha? Anyway. Inaano mo yung nanay mo? Dahil sa pinakitang kilos, nagpasya na ang Dinalupian MSWDO na hindi pwedeng ipasok si Christian sa isang shelter, lalo pat posible siyang makasakit ng ibang bata. Bakit talaga kita dinamo? So, kailangan siguro magamot muna natin yon para ma-rehab siya, para yung kung ano man po yung depression niya o kung ano man po yung problema niya, masolve. Susunod! Dahil sa kondisyon ni Christian, hindi raw siya maaaring ipasok ng mga social worker sa pangkaraniwang shelter para sa mga menor de edad. Tuluyan pa kayang maisalba ang bata? Bakit talaga kita dinamo? Taga CIDG po kami, sir. Ngayon meron pong mga nagko-complain na Hindi pa po, ano? hindi daw pinalalabas, sir. Hindi kayo pinapalabas! Hindi kayo pinapalabas! Ayan, May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Sa tulong ng resibo, isang 12 anyos na binatilyong pinaghahanap ng sarili niyang ina ang nailigtas nito lamang Miyerkules. Ayan o, ayan. Isan. Narito po ang video ng counseling habang kinakausap ng social welfare officer ang ina ng bata. Tignan niyo ho ang gagawin ng minor de edad. Bigla niyang binuntal ang sarili niyang ina sa harapan mismo ng social welfare officer habang isinasagawa ang counseling. Nang magpakita ng bayolenteng asal, nagpasya ang social welfare office ng Dinalupihan ng Bataan na mas makabubuti kung sa isang rehabilitation facility dadalhin si Christian para magpagaling at sumailalim sa behavioral rehabilitation. So, dito sa Bataan, actually wala kaming shelter regarding dyan sa mga child at risk o yung tinatawag na CAR. Kailangan po kasi talaga dapat yun sa tamang treatment tayo. Hindi yung kikilos po tayo ng mabilisan pero hindi po natitreat yung tama doon sa bata. Kaya sa pahintulot ng ina at rekomendasyon ng otoridad,
Dinala ng resibo si Christian sa isang private rehabilitation facility para mas mapabuti ang kanyang kalagayan at hindi na muling bumalik sa lansangan. Dito, ipinaliwanag ng medical staff ng rehabilitation facility kung ano ang mga programang makatutulong para makontrol ang kondisyon ni Christian. Sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, maaari na raw makitaan ng pagbabago si Christian. Mostly naman po kasi sa program nga po namin, pati po yung mga behavior nila na nakikita po na mali. So yun po, makakatulong po yung program. Kaya isa sa mga ina-explain nga namin na hindi naman parusa na dalhin sila sa isang facility na ganito. Nandito po sila para tulungan sila. At the same time, hindi naman sila dadalhin dito kung hindi sila napariwara sa labas. Naiiyak ako na nagagalak po. Hindi ko na po maintindihan. Basta po masaya po ako para sa anak ko na natulungan niyo po ako ng programa. Matapos ang mahigit 3 buwang paninirakan sa lansangan at sa ilalim ng tulay, ito na ang magiging bagong tahanan ni Christian. Malayo sa anumang uri ng peligro at higit sa lahat, may hatid na bagong pag-asa sa kanilang mag-ina. Mahigit 100 babae ang pinangakuan daw ng trabaho abroad ng isang recruitment agency. Pero habang naghihintay ng kontrata, pansamantala silang ibinakay sa accommodation ng agency na pagtagal tila nagiging kulungan na raw nila. Pangarap ng marami ang makapag-abroad. Tulad na lang ni Aiza na handang makipagsapalaran sa Saudi Arabia. Dahil po sa kahirapan po namin, kaya po namin naisip na mag-abroad. Wala kaming bahay, wala kaming lupa. Yun po sana yung pangarap po na marating namin. Kaya naman, nang mabalitaan niya sa agency na Corinthians Placement Services Incorporated na may mga job offer bilang domestic helper sa Middle East, agad siyang nakipag-ugnayan sa isang middleman sa Davao City. May pumunta sa amin, sa aking bahay, Davao de Oro po. Nag-usap kami, tapos sabi nila na maayos daw dito. Pinangakuan kami ng maganda doon na lang muna kayo. Habang hindi pa kayo nakaprocess ng mga papilis nyo, inanuhan nila kami ng ticket. Dali-dali yon, mabilis lang. Kaya nga naano kami na bakit ang dali nakakuha ng ticket. Nang makumbinsi sa job offer na nagkakalaga ng 20 to 23,000 pesos daw kada buwan. With free board and lodging, 3 meals a day, kuryente at tubig pa habang nagpoproseso ng application. Hindi na raw nag-alinlangan si Carla na lumipad patungong Metro Manila. Kasama ni Aiza pa Maynila ang dalawa ring nangangarap niyang kabarangay na sina Princess at Annalisa. Sounds appealing daw ang offer. Oo, tutulungan ka ng 1.5 months, makalabas ka na ng bansa. Kasi gusto ko talaga mag-abroad para sa mga anak ko at sa mga kapatid ko, para sa pamilya ko. Nang lumapag sa Maynila ang magkakaibigan noong April 4, 2024 nitong taon, may sumundo raw sa kanila na service van. Nang makarating sa isang gusali sa Las Piñas na magsisilbi raw nilang lodging house, habang naghihintay ng mga papeles, hindi nila akalain na ito raw pala ang simula ng kanilang kalbaryo. Parang hindi na to tama kasi yung binibigay nga nilang pagkain, yung pagluluto namin, may estimate na po. Tsaka po yung tubig, pinapatay na po. Nagulat daw sila nang makita na aabot sa mahigit 100 aplikante nagsisiksikan at nakatenga sa loob ng lodging house ng agency. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalong humihigpit daw ang bantay ng kanilang lodging house. Dito na raw nila napagtanto na ang mga pangako ng agency sa kanila tila biglang napako. May 13, 2024, isang kasamahan nilang nasunugan ang pinayagan na lumabas. Siya ang lumapit sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Northern Metro Manila Field Unit para idulog ang kanilang hindi magandang mga karanasan sa loob ng lodging house ng recruitment agency. Ang first complaint nila is serious illegal detention against this Corinthians Placement Service Corporation, which is located in Las Piñas City. Meron silang video call coming from the complainants na nandun din sa loob. Tayo po kami ilang araw na po hindi nakakakain. Dado yung mga inuwi namin dito kasi hindi kami makalabas-labas. May 14, 2024, nakipag-ugnayan agad ang CIDG Northern Field Unit sa Department of Migrant Workers o DMW para mag-imbestiga.
Para matignan ang kalagayan ni Carla, Princess at iba pang humihingi na saklolo, May 15, 2024, kasama ang resibo. Isinagawa na ng grupo ang visitation at pag-rescue sa mga gusto nang umalis sa lodging house. At nasa nag-usap namin kanina, hindi, may tatanong lang kami. Itatanong lang naman. Yung ano manager, may tatanong lang kami sa'yo. Yung kanina kausap namin. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na ang representative ng agency. Sir, sino po sila, sir? Ako po ang president ng Vice President ng Corinthians. Ano po yun, sir? Taga-CIDD po kami, sir. Tapos sila, Opo, sir, opo. mga taga... Ako taga migrant workers. Ngayon, meron pong mga nagko-complain na itong mga... Opo. Ano na po ito na hindi daw Hindi pa po ano? hindi daw pinalalabas, sir. Pwede po siya lumabas kahit anong oras. Nang buksan ang gate ng lodging house, napaiyak na lang sa tuwa sina Carla at mga kasama. Hindi daw po kayo pinapalabas dito. Opo, totoo po. Ano ba, lahat ng gusto magreklamo, labas! Opo, lahat po kami po. Huwag matakot! Lahat ng gusto lumabas! Ay, gusto na mo, uwi na, halika na. Thank you, Lord! Natagawas na kami, Lord! Hawakan niyo muna, pare. Marami pa. Ay, tawagin niyo na, gusto mo, uwi na, labas. Mga nag-iiyakan yan dahil nagugulat sa inyo. Open nga, Pero nanatili sa lodging house ng ahensya ang mahigit 100 pang aplikante. Umaasa pa rin daw sila na makakapag-abroad balang araw. Sa tulong ng ahensya, kaya ang tanong ng nagpakilalang Vice President ng ahensya, what seems to be the problem? Wala naman sila problema, bakit kayo nagugulo? Hindi kayo pinapalabas! Hindi kayo pinapalabas! Kuya, huwag niyo muna ano yun. Huwag nga yun eh! Lahat naman po, ano eh, lahat naman walang problema eh. Bakit sila? May nagko-complain, sir, eh. Sige po ma'am, pero sir, ako po okay lang po sa akin sir. Pero, siya lang ma'am, may problema ba kayo? Wala! Hindi naman lahat. Sila po talaga, magugulo sila. Bakit ikaw lang? Ikaw walang problema pero kami mayroon. Wala kami problema kaya kami nagreklamo. Wala kami alam. Dinala ng mga operatiba ang 10 babae sa opisina ng CIDG para kunan ng salaysay. Salamat sa mga salamat sa mga tabang sa mga ata. Nakapanayan din ng resibo ang iba pang mga nagreklamo at nagpa-rescue. Sabi nga sa amin daw, 2 buwan daw kami dito. Kalarga na kami ng Saudi, pero hindi. Pinaasa nila talaga. Pinapadlock nila yung kandado nila. Nang dumating kami dyan. Sa huli, kinatigan ng Department of Migrant Workers ang 10 biktima na na-rescue. Napag-alaman kasi nila na bagamat rehistrado sa Department of Migrant Workers bilang isang recruitment agency, ang Corinthian Placement Agency, hindi raw rehistrado ang kanilang lodging house kung saan nakatigil ang mahigit 100 babae na nag-aasam na maging OFW. The consequence of not registering that will be of course administrative sanction po. Pe-penalize po natin yan and we will be filing a corresponding case against the agency po. Nang makausap ng resibo ang kamarin ng recruitment agency, mariin nilang itinanggi ang lahat ng paratang ni Carla, Princess at iba pa nilang mga kasamahan. Yan talaga ay designed for our employees. Ang nagkakataon lang po na talagang walang matuluyan yung mga galing sa probinsya. So talagang wala ka po yung magawa eh. Kasi wala naman silang kapera-pera. Sila yung makukulit na gusto na talagang magpalabas-labas. Hindi naman pwede yung wala kami regulasyon. Nung pag gusto na lumabas, lalabas. Advice ko sa mga agency na katulad namin, siguro po kailangan na talaga ng mag-ingat at huwag basta-basta pumatol sa mga kahit sinong aplikante po ha. May 17, 2024, sinampahan na ng CIDG ang Corinthian placement ng mga kasong Serious Illegal Detention, Trafficking in Persons Act, at Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 o ang batas na nagpoprotekta sa pang-aabuso sa mga OFW. Kung mapatunayang nagkasala, naaharap ang mga taga-ahensya na sangkot sa kaso sa habang buhay na pagkakakulong. Salamat kami nakalabas na kami dito. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo.
Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.